Sa isang tahimik na baryo, nakatira si Emilio, isang binatang sanay sa hirap ng buhay. Araw-araw siyang nagtatrabaho, ngunit parang walang nagbabago. Maliit pa rin ang kinikita niya. Pareho pa rin ang kanyang sitwasyon. Isang hapon, may matandang dumaan at huminto malapit sa kanya. Napansin ni Emilio na hirap itong maglakad, kaya tinulungan niya ito at inabutan ng tubig. Wala siyang hinihinging kapalit. Bago umalis ang matanda, iniabot nito ang isang lumang mapa. Hindi agad naniwala si Emilio, ngunit itinuro ng matanda ang isang puno sa di kalayuan. Dahan-dahang lumapit si Emilio at hinukay ang lupa sa ilalim nito. At doon, may lumabas na lumang barya. Napatingin siya sa matanda. Ngumiti ito. Sinabi nito ang tungkol sa kayamanan sa mapa at nag-iwan ng isang paalala. May 3 bagay na susubok sa kanya: tukso, pagkakamali, at kasinungalingan. Tahimik na nakatayo si Emilio, hawak ang mapa. Dala ang mapa. Nagsimula si Emilio sa kanyang paglalakbay. Sa simula, puno siya ng pag-asa. Habang naglalakad, may isang lalaking lumapit sa kanya at napansin ng mapa. Maayos ang damit nito. Mukhang may kaya sa buhay. Napansin agad nito ang hawak ni Emilio. Ang mapa. Sandali itong tumingin, saka ngumiti. Naglabas ito ng pera. Hindi kaunti, hindi maliit. Sapat para mabago ang buhay ni Emilio. Tahimik na nakatingin si Emilio. Nararamdaman niya ang bigat ng alok. Isang desisyon lang at matatapos na ang kanyang paghihirap. Hindi na niya kailangang maglakad pa. Hindi na niya kailangang magtiis. Maaari na siyang bumalik sa baryo. May dala ng sapat para sa lahat ng kanyang pangangailangan. Sandaling pumikit si Emilio. Iniisip niya kung gaano kadali ang lahat kung tatanggapin niya iyon. Ngunit sa kanyang isipan, may isang bagay na bumalik. Ang baryang hinukay niya sa lupa. Ang patunay na hindi niya inaasahan. At ang paalala ng matanda. May tukso. Dahan-dahan siyang huminga. At sa kanya ibinaba ang kamay ng lalaki. Tahimik siyang tumanggi. Walang galit. Walang pag-aalinlangan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman niya ang pagod. Ngunit mas malinaw na ngayon ang kanyang dahilan. Hindi lang pera ang kanyang hinahanap, kundi ang katotohanan sa dulo ng mapa. At sa pagkakataong iyon, pinili niya hindi ang madali, kundi ang tama. Habang papalalim ang kanyang paglalakbay, mas naging tahimik ang paligid. Puro puno ang kanyang nakikita. Makapal ang mga dahon. Halos hindi na pumapasok ang liwanag ng araw. Tanging tunog ng kanyang mga hakbang at hangin ng kanyang kasama. Tinitingnan niya ang mapa sa bawat liko. Maingat. Ngunit sa gitna ng maraming landas, may isang pagkakataon na nagkamali siya ng tinahak. Hindi niya agad napansin. Sa una, akala niya ay tama pa rin ang kanyang direksyon. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang iba na ang itsura ng paligid. Mas mabato ang daan, mas matarik, mas mahirap lakaran. Unti-unting bumibigat ang kanyang mga hakbang. Mas mabilis siyang napagod. Mas madalas siyang huminto. Hanggang sa tuluyan siyang naupo sa isang malaking bato. Tahimik, pagod, nalilito. Tumingin siya sa mapa. Sinubukan niyang unawain muli ang mga guhit. At doon niya napagtanto. Nagkamali siya. Hindi ito ang tamang daan. Sandaling pumikit si Emilio. May pumasok na pagdududa. Baka hindi niya kayang tapusin ito. Baka simula pa lang, mali na ang kanyang desisyon. Ngunit dahan-dahan niyang naalala ang paalala. May pagkakamali. Bahagi ito ng paglalakbay. Huminga siya ng malalim, tumayo. At kahit mas pagod na siya ngayon, bumalik siya sa tamang landas. Mas mabagal. Pero mas sigurado. Lumipas ang mga araw at mas lalong humaba ang kanyang paglalakbay. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang napagod, huminto, at muling naglakad. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa dati. Unti-unti ring nauubos ang kanyang lakas. Wala na siyang gaanong pagkain. Ang tubig ay halos maubos na rin. At sa gitna ng katahimikan, mas lumalakas ang kanyang pag-iisip. Tahimik ang paligid.
Ngunit maingay ang kanyang isipan. Nagsimulang pumasok ang mga tanong. Tama pa ba ang ginagawa niya? May patutunguhan pa ba ito? O baka niloko lang siya? Napaupo siya sa gilid ng daan. Inilapag niya ang mapa sa kanyang tabi. Matagal niya itong tinitigan. Parang biglang nawalan ito ng halaga. Parang isa na lang itong lumang papel na walang kasiguraduhan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. At sa unang pagkakataon, gusto na niyang tumigil. Gusto na niyang bumalik. Mas madali iyon. Mas sigurado. Ngunit sa loob ng katahimikan, may isang bagay na nanatili. Ang dahilan kung bakit siya nagsimula. Hindi lang para sa kayamanan, kundi para sa pag-asang matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahan siyang huminga. Kinuha muli ang mapa, tumayo, at kahit pagod, nagpatuloy siya. Habang papalapit si Emilio sa dulo ng mapa, mas naging kakaiba ang paligid. Mas tahimik, mas mabigat ang pakiramdam. Sa gitna ng kanyang paglalakad, may isang lalaking sumulpot sa kanyang harapan. Hindi niya narinig kung saan ito nanggaling. Basta bigla na lang itong nandoon. Mukha itong pagod. Marumi ang damit. Parang matagal nang nanatili sa lugar na yon. Sandali silang nagkatinginan. Napansin ng lalaki ang mapa at bahagya itong ngumiti. Tahimik, ngunit may kakaibang ibig sabihin. Lumapit ito ng kaunti. At saka nagsalita. Matagal na raw siyang naghahanap. Matagal na raw siyang naghintay. Ngunit wala raw kayamanang matatagpuan. Sayang lang daw ang oras. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Emilio. Parang biglang nawala ang kanyang lakas. Napatingin siya sa mapa. At sa unang pagkakataon, parang gusto na niyang maniwala. Pagod na siya. Halos ubos na ang kanyang lakas. At kung totoo ang sinasabi ng lalaki, wala na siyang dahilan para magpatuloy. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdududa, may isang paalala ang bumalik. May kasinungalingan. Dahan-dahan siyang huminga. Hindi siya sumagot. Hindi siya nakipagtalo. Sa halip, tumalikod siya. At muling naglakad. Iniwan niya ang lalaki. At ang mga salitang halos nagpahinto sa kanya. Ilang hakbang na lang ang kanyang nilakad matapos iwan ang lalaki. Mabagal ang kanyang galaw. Halos bawat hakbang ay mabigat. Ramdam niya ang pagod sa kanyang buong katawan. Mahigpit niyang hawak ang mapa hanggang sa may napansin siya sa lupa. Isang maliit na tanda. Halos hindi mapansin kung hindi mo tititigan. Dahan-dahan siyang lumapit, lumuhod, at pinagmasdan ang marka. Pamilyar. Unti-unti niyang inalala ang mapa at doon niya nakita ang pagkakatulad. Pareho ang simbolo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kabila ng pagod, nagkaroon siya ng lakas. Agad niyang hinukay ang lupa sa ilalim nito. Dahan-dahan, umaasang may makikita. Ilang sandali pa, may tumama sa kanyang kamay. Matigas. Huminto siya. At mas maingat niyang inalis ang lupa. At doon, lumitaw ang kayamanan. Hindi ito malayo. Hindi ito imposible. Nakatago lang. Sa mismong lugar kung saan muntik na siyang sumuko. Napaupo si Emilio. Tahimik. Hindi makapaniwala. Sa wakas, narating din niya ang dulo. Hindi siya agad kumilos. Hindi siya agad nagsaya. Sa halip, pinakinggan niya ang katahimikan sa paligid. Unti-unti niyang binalikan ang bawat bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang sandaling muntik na siyang pumili ng madali. Ang maling liko na nagpaligaw sa kanya. Ang pagod at gutom na halos nagpahinto sa kanya. At ang mga salitang nagsabing, wala siyang mararating. Isa-isa niya itong naalala. At doon niya unti-unting naunawaan ang lahat. Bahagi sila ng daan. Kung hindi siya natukso, hindi niya matututunang pumili. Kung hindi siya nagkamali, hindi siya magiging mas maingat. Kung hindi siya napagod at nagduda, hindi niya makikilala ang sarili niyang lakas. Tahimik siyang napangiti. Hindi lang kayamanan ang kanyang natagpuan. May mas mahalaga pa. Natagpuan niya ang sarili niyang kakayahang magpatuloy kahit mahirap. At natuto siyang maghintay at piliin ang mas mahalaga kahit sa harap ng mga pagsubok.
At sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang marating ang dulo, kundi ang hindi pagsuko sa gitna ng paglalakbay. Sa buhay, hindi maiiwasan ang tukso, pagkakamali at pagdududa. Ngunit huwag mong hayaan ang mga ito na pigilan ka. Gamitin mo ito upang ikaw ay mas maging malakas at matalino. Minsan, kapag gustong-gusto mo ng sumuko, iyon na pala ang sandaling pinakamalapit ka na sa iyong tagumpay. Kaya magpatuloy ka at magtiwala sa Diyos. Dahil ang hindi pagsuko, ang tunay na daan patungo sa iyong pangarap. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.